Chapter 21 Heart. Lapit ka raw, GAGA. Single ni Heart sa sariling isip. Humakbang siya kaagad bago pa magbago ang isip nito at layasan siya. Patawarin siya ng Diyos at ng asawa nito pero wala siyang ibang alam na kakapitin pa. Are you still safe? Tanong nito sa kanya nang makalapit siya, kaya naman tumanggo siya. Iniinom pa rin naman niya ang pills na bigay sa kanya ng doktor, hindi lang ang sleeping pills na hindi naman tumatalab iyon. Hinawakan siya ni Locke sa magkabilang panga at saka siya hinalikan. Medyo naalangan pa siya dahil wala pa man lang siya ni Mumog man lang. Her initial thought was not to respond to his kisses but she also did because it was necessary to respond. And this man doesn't deserve to be called Mr. K anymore. Hindi naman ito mukhang paloka na tinubuan ng malaking tiyan. Kabaliktaran ng lahat ng imahinasyon niya si Deluxe. He is close to perfect anyway. Napabalikwa si Heart ng bangon at lumingga sa paligid. Wala na siyang kasama sa kwarto, mag-isa na lamang siya at walang anumang saplot. Humikab siya at niyakap ang unan. Gusto pa niyang matulog dahil doble ang pagod niya pero naalala niya ang tatay niya. She has to visit her father and fix some papers. Kukuha siya ng mga requirements para sa paglalakad ng ayuda para sa hospital bills. She wants extra money, di bale ng sobra ang maging pera, huwag lang kulang. She sighed. Naamoy niya ang yakap na unan, amoy Deluxe Montesalvo. Ayaw ni Heart na alalahanin ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Every piece must be deleted. Ayaw niyang mag-invest pa ng kahit na anong feelings dun dahil may asawa na yon at matatapos din ang lahat sa kanilang dalawa. Nothing will happen between them except for plain S**X. Pagkatapos ng lahat, bayad na siya at sawa na yon sa kanya, babalik na siya sa kanyang normal na buhay. Deluxe Montesalvo wasn't bad for her first experience. Bumangon na ang dalaga at unang kinuha niya ay ang cellphone sa bag. She read a few messages from her siblings. Napangiti siya sa mumunting kwento ng kambal sa kanya. Nawala na ang kaba niya para kay Lexus. Malaking bagay sa kanya ang malaman na matinong nag-aaral ang mga kapatid niya. Nagbasa pa siya ng ilang messages sa mensahero, chat ni Cheesy, sasamahan daw siya sa pag-aasikaso niya ng mga requirements. She composed a message to reply but the door suddenly opened. Ganun na lang ang pagkatanga at pagkurap niya nang makita si Lux na nakatayo roon. Sheesh. Agad na naitakip ni Heart ang unan sa kahuberan niya pero kumaibot ang kilay nito, na parabang nagpapahiwatig na mukha siyang Tanji A. I saw them, anito saka pumasok ng tuluyan. Akala niya ay lumayas na ito. Ano na namang binabalikan nito sa kwarto? Palingga-lingga ito sa sahig tapos ay sa paligid. Ano pong hinahanap nyo? Tanong niya rito. May wallet, anito sa kanya, sumilip sa kumot na nasa kama. Wala naman po akong nakuhang wallet kagabi sa pantalon nyo. F***K, natutop nito ang noo. I think I forgot it somewhere else, anitong tumigil na sa paghahanap at naimewang. He looked at her and she blinked. Going out today. Tumanggo siya at inalis ang mga mata sa mata nito. Hindi niya ito kayang tagalan ng titig. Pipupunta po kay tatay saka mag-aasikaso po ng mga papeles para sa ayuda sa bayarin sa ospital, nahihiyang amin niya. Sinulyapan niya ito muli. Tumanggo ito sa kanya, good luck. She smiled at him and nodded, thank you po, sir. Tumalikod ito matapos siyang araruhin ng tingin kaya naman sumunod lang ang mga mata niya rito. Nang tuluyan na lumapat ang pinto ng kwarto papasara ay saka siya tumayo para mag-asikaso. Daig pa niya ang taong nabubuhay sa dalawa o higit pang katauhan, mabuti, responsable at matuwid na anak na panganay, waitress sa umaga o gabi pero ang madilim na pagkatao ay nagtatago sa katauhan ng isang kabit ng bilyonaryong si Deluxe Montesalvo. Aalis din siya sa pagkatao na yon, ipinangangako niya sa kanyang sarili. Sa oras na matugunan na niya ang lahat ng obligasyon at pangangailangan ng pamilya niya, babalik na siya sa isang babaeng matuwid. Gusto niyang maiyak sa pagkakamaling ginagawa niya. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na makasira ng pamilya. Ang hindi niya alam ay kung may anak na si Deluxe. At sana ay huwag naman danasin ng magiging anak niya ang kung anumang sinapit niya. Heart wants what's best for her family, how much more to her own children. Patawarin sana siya ng Diyos sa pagiging isang immoral na anak niya sa ngayon. Lux. Pasalampak si Lux na naupo sa sofa. Every morning, it became his routine to check his grandmother. Kahit nagaano pa kalakas si Carmencita, may edad na rin naman ang lola niya, na kailangang bantayan at silipin araw-araw. Kapag nawala iyon, hindi niya alam kung paano niya matatanggap. My God! What happened to you? Bulalas na tanong ng matanda nang makapasok sa kabahayan. Galing ito sa paghuhula hoop. Iyon ang exercise ni Carmen, at may schedule ng pagyoyoga paminsan-minsan. Clueless siyang tumingin sa abuela, na parang hindi nasisiyahan sa nakikitang itsura niya. What? Lux asked innocently. Lumapit ito ng tuluyan sa kanya at hinalikan siya sa dalawang pisngi, pero natawa siya nang malukat ang mukha nito at pinaypayan ang ilong. You smell like alcohol. Did you drink? Just a bit, ma, tamad na sagot niya sa kanya isinandal ang ulo sa sandalan ng sofa. Ikaw nga magtapat sa akin, Deluxe. Is there something wrong? Umiling siya, what makes you think that there's something wrong? Araw-araw mo naman akong nakikita. Masaya naman ako, di ba? Anito kaya nagmulat siya at tiningnan ang nakaismid niyang lola, iba ang totoong masaya sa nagpapanggap na masaya.
Baka nakakalimutan mong ako ang nagpalaki sa'yo. Kilala kita. Baka nga mas kilala pa kita kaysa sa kilala ka ng asawa mo, makahulugan na sabi nito pero napakunot noo lang siya kunwari. Don't make a face, Lux. Alam kong may mali sa inyo ni Diana. You don't have to exactly tell what's going on for me to fully decipher. Matanda na ako, marami na akong alam. Well, nagkamali ba ako sa pagpayag na pakasalan mo siya? Ma, nakasimangot na saway niya sa lola niya. Kaya nga siya pumunta roon para makapagpahinga, tapos ay kung ano-ano namang idadaldal nito sa kanya at tungkol kay Diana. Nagsumbong si Sayani, anito kaya halos mapahilamos siya ng mukha, huwag mo siyang pag-alitan, banta nito sa kanya. Hindi niya yon pagagalitin dahil parang pamilya na rin si Sayani. Isa pa, anong magagawa niya kung magagalit pa siya? Nakapagsumbong na yon kay Carmen, wala nang magbabago pa. Baka nakita lang din ni Sayani kung paano siya nagalit kahapon kay Diana, na kahit kailan ay hindi pa nangyayari. They fight but not to the extent that he tosses a cup of coffee. Binatukan ka raw ni Diana, anito sa kanya. Hindi naman sinasadya, baka nap-icon lang, defensive na sagot niya. Nap-icon dahil late na siya umuwi. Diyos ko. Lahat na lang ba ay alam ng kanyang lola? Tumingin siya muli rito at hindi siya umimik, hanggang sa mapabuntong hininga siya. Carmen hugged his head and kissed him, don't let other people take advantage of your kindness, apo. Kapag sobra na ang tao, hindi naman masamang ipakita sa kanya ang mga pagkakamali niya. Lux felt that he was a little boy at this moment. Parang naluluha pa nga siya dahil yakap siya ng lola niya. Ewan ko ba, ma, lahat naman ginagawa ko na. I respect our differences but at the end of the day, ako pa rin ang mali. Most of the time I question myself, ako ba talaga ang mali? I have to be frank, Lux. The moment your wife ignored my calls, I was also questioning if you married the right woman. I certainly hope na magbago siya bago niya papagsisihan ang lahat, anito sa kanya. Pakiramdam niya ay naroon na nga siya sa punto na kaya na rin niyang baliwalain si Diana. He doesn't know why he feels that way, maybe it's because he's also tired of being the perfect husband. Bigla na lang na napuno na siya at ang nasa isip niya ngayon ay bahala na yon sa buhay nun. Tulad ngayon, hindi na siya umuwi at lahat, wala pa ring pangangamaste sa kanya. Tumingin siya sa smartphone niya at napakunot noo siya nang makitang may text si Hart sa kanya. Kapuso, thank you, sir. Ingat po sa pag-drive dahil baka po lasing pa kayo. Gagawa pa po ako ng maraming pera sa inyo, mga 1 month po, pwede. May isang emoji na nakangisi sa hulihan ng text kaya napangiti siya. Ganon. So, nag-i-expect yun na i-extend niya ang kontrata para sa 1 buwan. Deal. Biglang tumikim ang lola niya habang nakatingin sa mukha niya. Lux immediately looked at Carmen's face, too. Who's that? Ha? Just the telecom. Tatanggo-tango ito at parang hindi naniniwala, base sa ekspresyon ng banat na mukha, nakakapagpangiti na pala ngayon text ng telco. He chuckled and kissed his abuela. Bagay ito at si Hart na magsama, parehas utak ewan. Chapter 22 Lux. Carmen Zito looked at her grandson. They're having a snack together just at the poolside. Iyon ang paboritong spot ng matanda dahil nasisiyahan itong magmasid sa light green na tubig ng swimming pool. How's Hart, apo? Nabuksan mo na ba sa kanya ang tungkol sa tulong na ibibigay ko sa pag-aaral niya? Hindi siya umimik. Nag-iisip siya kung hahayaan na ba niya iyon, para hindi na sila magkita pa. What's the point then? Nagkita na rin naman sila ni Hart at alam na nun ang pagkataon niya, bakit pa niya gugustuhin na itigil ang deal nila kung gusto pa rin naman talaga niyang ituloy pa? I'll talk to her about it some other time. Hindi niya rin naman mapagsasabay-sabay ang lahat ngayon, ma. Napakibit balikat ang matanda sa kauminom ng juice, you're right. Nariyan lang naman ang tulong sa pag-aaral kapag kailangan na niya. I have an idea. I will try to help all of our undergraduate employees to study again. Of course, I'll find sponsors first. Si Hart ang gagawin nating model para magka-interes ang iba na mag-aral din. He nodded. That's a good idea. Kahit ano namang gusto ni Carmen ay sinusunod talaga ni Lux. Parati naman siyang nakasuporta sa lola niya. Ang mga balak naman nito ay mga patungkol sa pagtulong nito sa mga tao. There's nothing wrong with that. Ganon din naman ang gusto niya, ang makabahagi ng blessings nila sa mga taong nangangailangan. I'll support that, ma. Ngumiti si Carmen sa kanya at siya ay ibinaling naman ang paningin sa swimming pool. Darn. He feels so very sad. Ayaw niya lang na magsalita at ilabas ang nararamdaman niya dahil parang hindi naman siya lalaki kung ganon. His wife makes him feel so sad. Why don't you take a visit to Hart's father? Dalahan mo sila ng mga prutas kasi yun ang kailangan ng ama niya. You think it's okay, apo? Ma, lukot ang noo niya, you're so committed. Napabuntong hininga si Carmen, hindi pa ako nakamit ng empleyado na ganito kalaki ang naging problema, Lux. Perhaps they were so quiet about it. Nagkataon na nalaman ko ang tungkol sa ama ni Hart kaya masyado akong nadala. I feel like this really has been given to Mita, extend some help. Ngumiti siya rito at hinalikan ito sa noo, sige na, huwag ka nang malungkot, bibisita ako at magdadala ng mga prutas. Gusto mo buong prutasan pa ang dalhin ko?
Ko. He chuckled when his grandmother laughed. Hinampon siya nito sa braso kaya natatawa na lang din siya sa sinabi niyang kalokohan. Ayaw niya kasi na nalulungkot ito. Gusto niya ay parating masaya ang lola niya, kaya kahit nagaano pa man siya kabisi, uunahin niya parati ito kaysa sa anong bagay pa man. Locks quietly walked inside the mansion. Si Sayani ang nagbukas ng pintuan para sa kanya, patanjin tingin lang. Tumingin lang din siya rito, saka sa tuktok ng matarik na hagdan. Si Diana. Tanong niya kahit na alam na rin naman niya ang sagot sa tanong niya. He never saw her car parked in the garage. It means to say, she is not around. Pumasok na sa trabaho, sir. Sir, pasensya na kay kung nasabi ko kay Seniora, nakatungon sabi ni Sayani sa kanya kaya tumanggaw lang siya. Siyempre ay concerned ito dahil medyo bata pa siya ay nasa kanila na si Sayani. Kahit na anong mangyari, nasa kanya ang simpatsya nito at wala kay Diana. Wala na po yun, manang Sayani. Diana is just, different. I know that you don't have any intention, puno ng pangunawa na sagot niya rito. Salamat po, sir. I'll take some sleep. Don't wake me up for a couple of hours even if I have phone calls, bilin niya sa babaeng kasambahay, na mabilis naman na tumanggo. Humakbang na siya papunta sa hagdan pero nagpahabol si Sayani. Paano po si ma'am? Tanong nito na nagpatigil sa kanya. Kahit sino pa, except for mama, may katigasan na sagot niya. If Diana wants Coldplay, he'll give her twice the fun of being cold. If he had made himself so available for her all the time, not anymore. Ibang deluxe na siya ngayon. She taught him to be like this. She deserves it. Locks continued walking after Sayani gave him a light nod. Ramdam pa rin niya ang pares ng mga matang nakatunghay sa kanya. Sir, bakit hindi kayo mag-usap ng maayos? Pahabol na nga ni Sayani kaya naman napatigil siya sa pagpanhik, hindi naman sa nangunguna ako. He sighed again and mentally shook his head. He was so damn tired of trying to talk to Diana. Wala naman dun malumanay na usapan. Wala nga silang pinag-uusapan. Ang gusto nun ganun lang sila, walang pakialaman dahil ang rason nun ay puro trabaho naman daw ang ginagawa nun at wala namang iba. Yun na nga. Trabaho lang ang karibal niya. Diana is oozing with so much self-confidence. Nang hamakin nun si Hart sa harap niya dahil isa lang iyong waitress, nakuha na niya na masyadong bilib si Diana sa sarili, na sigurado nun sa sarili na wala siyang ibang pwedeng ipalit dun. Well then, ang sinasabi lang naman nun na waitress ay maasikaso. He appreciated her effort of washing his clothes though she was so damn tired at work. Para namang hindi nyo kilala si Diana, manang Sayani, yun ang naging sagot ni Locke sa kasambahay. Sayang naman kasi kung parating ganyan ang mangyayari. 3 taon na kayong mag-asawa. That's the point, manang. We've been married for 3 years yet nothing has changed and it is getting worse. I'll let her do her thing from now on. Tuluyan na siyang umakyat at iniwan si Sayani. Kung nagpapakabusy si Diana ay ganun din ang gagawin niya sa buhay niya. Heart. Nakangiting pumasok ang dalaga sa kwarto ng kanyang tatay, pero kamutik nang mapalis iyon nang makita nito mukha ng nanay niya ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Daig pa nun ang nautangan ng 10 katao na hindi na nagbayad. Ano kaya ang ipinagdadalamati ng nanay niya? Kumusta ang tatay kong pogi? Tanong niya sa ama, hindi na muna pinansin si Lumeng. Nakangiti na si Conrad sa anak. Yamakap si Hart dito matapos na ay lapag ang envelope sa may mesa. Pogi pa rin, anak, anito sa kanya kaya lalo siyang ngumiti, pasensya na, anak. Sus naman si atay. Huwag nang humingi ng pasensya. Magpagaling ka na kaagad para makauwi na. Tumanggo ito at hinaplos ang ulo niya, kumain ka na. Tapos na, tay. Kayo ni nanay. Sumulyap siya sa ina at paimpal iyon na inilingan, dahil ang mukha nun ay hindi talaga may pinta kahit na siguro ni Picasso o ni Da Vinci pa. Ngumiti iyon na parang nakuha naman ang ibig niyang sabihin. Nag-usap na kasi sila, na kahit anong maging problema ay sila lang na dalawa muna ang makakaalam. Ayaw niyang mag-alala ang tatay niya dahil baka makasama lang dito lalo kapag nakaisip pa ng problema. Siya nga kahit parang mababaliw na ay nilalakasan ang loob niya. Hindi na lang niya iniisip dahil kapag bumigay pa siya, paano na ang pamilya niya. Iisang tao lang ang naiisip niyang kapitan ngayon, si Deluxe Montesalvo. Isa pa yon na gumugulo sa kanya, sa damdamin niya. Gusto man niyang tanggalin ang paghanga niya roon ay hindi niya magawa. Talagang nasa impyerno na ang kaluluwa niya, naisip niya. May gusto siya sa lalaking may asawa na. Napaka-immoral na talaga niya. Kumusta ka naman anak sa trabaho? Malumanay na tanong ni Conrad sa panganay nito. Nakangiting ibinalik ni Hart ang mga mata sa ama, maayos, atay. Si Seniora Carmen, pinauuwi agad ako ng alas 5 ng umaga dahil daw kailangan kong magpahinga dahil pumupunta pa ako dito. Tamo, tay, ang bait niya no kahit na mayaman siya. Hindi siya matapobre. Mabait ka naman kasi kaya pinagpapala ka rin ng Diyos. Kahit na maraming problema, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Oo naman, tay, mabilis na sang-ayon ng dalaga. Wala siyang pagdududa sa bagay na yon, kaya nga hindi siya bumibitaw kahit napakahirap ng lahat. Anong problema, Nay? Tanong ni Hart sa ina nang makalabas sila sa kwarto. Doon na siya nakakuha ng tiyempo na tanungin ito dahil peke ang mga ngisi nito kanina, kitang-kita niya.
Nakausap ko si doktor, anak. May problema daw ba kay tatay, nay? Gumuhit ka agad ang kaba sa dibdib niya, dahil sa itsura ng nanay niya, parang may malubha pang sakit ang ama niya. Sa bayarin, anito kaya halos mapapikit siya. Diyos ko. Akala niya ay kung ano na, bayarin lang pala. Nanay naman. Sinabi ko na sa iyo na wag mo nang isipin nga. Akala ko tuloy may kung anong sakit pa si tatay. Nakakatakot naman ang mukha mo. Natawa ito ng kaunti kaya natawa rin siya, pero sumeryoso rin si Luming Kapagkuan. Mahigit sa 300,000 ang babayaran natin, anak. Hindi 200 lang. Kulang na kulang ang pera natin. Yung panggastos pa rito, dun pa kinukuha. Problemadong sabi pa nito. Syempre, nay. Alangan naman na hindi kayo kumain ni atay. Ako na nga ang bahala. Naglakad nga kami ng katrabaho sa mga government agencies para sa tulong. May makukuha pa tayo sa DSWD saka sa PCSO. Anito saka nagumpisang umiyak kaya inakbayan niya kaagad, nakakaawa ka na kasi. Sobra-sobra na ang paghihirap mo, lahat mo sinusolo. Wala naman akong maitulong. Hindi mo naman kami obligasyon. Napakamalas mo na kami ang mga magulang mo. Nay, saway niya rito. Maluha-luha siya. Kahit na ganito ang lagay ng buhay nila, ni minsan man ay hindi niya hiniling na sana ay iba ang mga magulang niya. Baka kung iba ang mga magulang niya, naranasan niyang masampal at paluan. Napakababait ng mga magulang niya, kahit na mga halos walang gaanong pinag-aralan. Masasabi niyang mga tao itong totoo. Kung ano-ano na ang sinasalita mo. Tama na yan. Gagawan ko ng paraan ang 300,000 o 500 hanggang sa gamot sa paglabas ni tatay. Pangako ko yan, aniya rito kahit na hindi naman niya sigurado kung may mamimina pa siya na ganong halaga. Desidido na siya. Kapag wala na siyang makuha at ayaw na sa kanya ni Lux na dagdagan pa siya ng bayad, o mag-extend, sa ibang lalaki siya magpapabayad. Napansin ni Hart na wala sa kanya ang atensyon ng nanay niya. Nakatanga ito sa may likod niya. Anak, may doktor na pogi. Agad siyang napalingon at siya man ay napatanga rin. Anong ginagawa nito rito? Chapter 23 Hart. Sir, napatangang sambit ni Hart ng malanganan ang among si Lux na nakatayo sa may malapit sa kanya. Sir mo, anak. Tanong ni Luming sa kanya kaya napatango siya. May binisita po kayong kakilala. Naiilang na tanong niya. Ang isip niya ay mga bagay na ginagawa nila sa kwarto, at nakakaapekto iyon sa kanya ngayon na sobra. Tingin niya rito ay hubad. May bibisitahin na tatay ng kakilala, anito sa kanya sa naglakad lalo papalapit habang nakapamulsa. Nakakainis naman ang mga sagot nito, pakiramdam kasi niya ay kinikilig siya kahit na wala namang nakakakilig doon. Siya ba ang tinutukoy nito na may bibisitahin na kakilala? Kumurap siya at binawi ang sarili mula sa pagkatuliro. Naalala ni Hart na nasa harap nga pala siya ng nanay niya. Sir, nga po pala si nanay po, Nanay Luming. Nanay, si Sir M. Montesalvo po. Deluxe Montesalvo po. Nay, anito kaya lalo siyang kinilig sa pagtawag nito ng nay sa nanay niya. May asawa siya, Hart. Kastigo niya sa sarili. Magandang araw po, sir. Akala ko doktor na pogi, ani Luming kaya natawa si Lux. Siya naman ay napangiti dahil ganun na lang ang pagkakatulala ng nanay niya, pagkakatingala. Grandma wanted me to check on your father. May we talk for a second, Hart. Anito sa kanya kaya tumanggo siya. May one ko muna po kayo, Sir Lux, paalam naman ni Luming saka pumasok ulit sa loob ng kwarto ng tatay niya. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Agad naman niyang tanong sa amo nang mawala ang nanay niya. I didn't know what to bring so I brought nothing, Lux said and she hid a smile. Nagumpisa silang maglakad papaalis, okay lang po, sir. Naaba pa po kayo pagpunta rito. Mama wanted me to check your father. Sabi niya dalhan ko ng mga prutas. Wala na akong oras na dumaan sa grocery, ang haba ng pila. Siguro, ikaw na lang ang bumili, dinukot nito ang wallet sa bulsa ng pantalon kaya agad naman na umiling ang dalaga. Hindi naman siya ganon kagarapol sa lahat ng bagay. Sobra-sobra na ang naibigay magmaglola sa kanila kaya hindi na niya dapat natanggapin pa ang ibibigay nitong pera para sa prutas. Hindi na po, sir. Babawasin ko na lang po sa bigay nyo sa kanang F Foundation. Marami naman po yun. Nakakahiya na po, aniya saka napayuko ng mataman siya nitong tingnan. Kulang pa nga ang pera, di ba? Prank ang sagot nito kaya hindi siya nakaimik. May pagkachismoso talaga ito mula umpisa. Parati na lang itong nakikinig sa mga pakikipag-usap niya. Nanatili si Hart na nakatingin sa nilalakaran nilang sahig. She will not deny that she still needs money. Sa mga sandaling iyon ay parang gusto na niyang palamon sa sahig dahil sa kahihiyan. Nanghihina na rin siya sa totoo lang. Napakahirap na ng lahat. Bigla na lang siyang napahikbi at humagulal doon. Libre naman sigurong umiyak paminsan-minsan, mailabas lang naman niya ang bigat ng dibdib na hindi naman niya mailabas sa harap ng mga magulang niya. Hey, mabilis na sambit ni Lux at agad siyang inakbayan. Lalo siyang naawa sa sarili ng aluan siya nito. Isinubsob niya ang noo sa dibdib nito pero hindi niya ito hinawakan. Tanggapin niyo na po ang alok ko, hikbi niya, kahit 1 buwan lang para sa pandagdag sa bills. Alam ko pong hindi naman ako ganun kagande para sa presyo na ibabayad niyo pero para po sa tatay.
Kahit po bayaran ko rin kapag nakaahon na po ako sa mga utang ko. Wala na po akong mahihingan ng tulong. Kung hindi na, tama kayo, maghahanap na lang ako ng ibang lalaki, total sanay na ako sa trabahong ito. Hindi niya alam kung saan parte ng kamay ng Diyos siya humugot ng lakas ng loob na ibulalas ang lahat ng nasa isip at nasa loob niya. Desperada na talaga siyang kumita pa ng pera at mas pasapikit mata niyang papasukin ang lahat. 350, 3 weeks, heart, anito kaya napatingala siya rito. Agad siyang tumango at naiiyak ng umiti, opo, opo. Aniya sa kawala sa isip na nahawakan niya ito sa mukha. She tiptoed and kissed him on his lips. Nang tila maisip niya ang ginawa ay kumalas siya rito. Nakatitig ito sa mga mata niya sa katumikim. Nahihiyang nagpatuloy siya sa paglalakad at nagpahid ng mga luha. Hindi niya alam kung anong gayuma ang mayroon siya para pumayag itong maglustay ng pera para sa babaeng tulad niya. Siguro ay may maawin itong puso talaga, at dahil wala naman siyang pambayad, katawan na lang niya ang hinihingi nitong kapalit. Aalis din po ako pagtapos na ang lahat. Wala po kayong maririnig sa akin, sir. Pangako ko po yan dahil napakalaki ng utang na loob ko sa inyo ni Seniora at kay manager, she said while walking. Napapikit siya at nagpasalamat sa kanyang isip. Iyon ang biyaya ng Diyos sa kanya, galing man sa masama, alam niyang bigay pa rin yun ng Diyos para makasurvive, dahil sa isip naman niya, kapag natapos na ang problema, hindi na niya kailanman uulitin ang ginawa niyang ito, liban lang kung magipit ulit siya, kapalit ng buhay ng mga mahal niya. You love your family so much, Annie Locks na sumasabay pa rin sa paglalakad sa kanya. Heart nodded, sobra po. Kahit wala akong load, sinisikap ko silang i-text kahit isang beses sa isang araw sa probinsya. They're so lucky to have you. Naniniwala po kasi ako na hindi ko nahihintayin na mawala pa ang mga mahal ko bago iparamdam sa kanila na mahalaga sila. Kasi kapag wala na po sila, wala nang pag-asa pa. Kaya hanggat buhay sila, gusto ko silang mahalin at pahalagahan, she said and glanced at him. He smiled a bit but it was seemed sad. Hindi naman bulag si Hart para hindi yun makita, ang lungkot sa ngiti ng bilyonaryong kaharap niya. Kung pwede lang sana siyang magtanong ay ginawa na niya pero ayaw niyang manghimasok. Bayaran lang siya nito bilang nakatago nitong babae. Wala siyang karapatan na magtanong ng kahit na ano tungkol sa personal nitong buhay. At hindi naman ito magbabayad ng babae kung wala lang dahilan. Alam niyang may dahilan yun. Ibababa kita sa grocery, Hart. Buy your father some fruits he needs. Just return the card later, Anito. Later. Agad siyang tumingin dito at parang nakuha nito ang ibig sabihin ng titig niya. Yes, later. I'll see you later before you go to work. I'll hand you the money and... Tumango agad siya. Huwag na sana nitong sabihin ang term na magsis #X na naman sila. Just me. Baka naman kumapal na ang kalyo sa ahim niya sa ilang beses nitong paggamit sa kanya sa maghapon. Salamat po, sir, sagot niya sa kakinuha ang card nito. Don't pull me anymore. Sa restaurant pwede, pero kapag tayo lang dalawa hindi na. Tumango ulit siya sa utos nito. Hindi na niya sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay nito sa kanya. At least ngayon, malinaw na ang deal nila. Magkakilala na sila at malaya na siyang gawin ang lahat ng gusto nito, ang mga ipag-uutos nito sa kanya. Hindi na siya mag-iisip pa kung sino ang katilik niya o kung sino ang pumapasok sa kwarto. Laglag ang mga panga ni Hart nang mapansin ang lugar na pinuntahan nila ni Locks, habang sakay siya nito sa loob ng sasakyan. She looked at him when she noticed that the place was dark and isolated from the rest of the parking lot. Sir, nahihintukutan na sambit niya. Don't be afraid. I own the place. This is my company, anito sa kanya kaya tumango siyang napalunok. Ano pong ginagawa natin dito? Kay kala ko po bibili ako ng prutas ni tatay. F***K, not too fast, Hart, tinaggal nito ang seatbelt niya at hinayla siya papaupo sa ibabaw nito. Kusa nitong inilagay ang mga braso niya sa may balikat nito at inililis ang suot niyang palda. Wear skirt like this all the time. Mariosep. Tumango na lang siya at lumunok ulit. Kung saan pala ito abuti ng L ay lililisan na lang siya. You make me HORNY. Darn you, mura nito sa kanya kaya napapikit siya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit napangiti siya sa isip. Nasarapan siya nang marinig ang mura nito at munting paghanggos. Nagbukas ito ng pantalon at hinayaan lang niya, hanggang sa maramdaman niyang ipinapasok nito ang kahabaan sa kanya. She winced and moaned. Hinawakan siya nito sa panga at hinalikan siya ng mapusok. Ganon din naman ang isinukli niya rito. Sa ilang beses na may mangyari sa kanila, natuto na rin siya ng mga bagay. Ang mga labi niyang hindi marunong humalik ay sumasabay na ngayon sa pagiging eksperto ni Locks. Iginiya nito ang balakang niya paitaas pa ibaba at kusa rin siyang gumalaw. ***T, mura nito sa kanapapikit. Pakiramdam ni Hart ay lalong gas at lumalaki ang ahem nito hanggang sa yakapin nito ang baywang niya ng sobrang higpit at mariin na ECNAG-ad ang ahem sa kanya. Siya man ay nanginag din bigla sa ibabaw nito at wala sa loob na nasa bunutan ito sa buhok. His man HOD is pulsating inside her but she just ignores it because she can feel her walls, too. Nakakahibang at nawala siya sa sarili. It was quick but it felt good.
Kaya lang, pagkatapos hamupan ng tensyon sa katawan niya, nakakaramdam siya ng panliliit, lalo na sa mga sandaling yun na sa pagmulat niya ay nakatitig na pala si Locke sa mukha niya. Chapter 24. Locke stopped the car after pulling over. Tumingin siya kay Hart nang magtanggal ito ng seatbelt. Inihatid niya ito sa pamilihan, tulad ng pangako niya, that was after his quickie. He never minded if he was wasting too much time, driving back and forth. He felt satisfied after having a moment with her at the parking lot. Yun ang bayad sa nawawala niyang oras para sa trabaho sana. Magkadikitan na sobra ang mga hita nito at parang may pinipigil na kung ano kaya napatingin siya sa mga hita nito. He felt a sudden throbbing of his D***K and wanted another round, but for now, he has to contain it. May mamaya pa naman. What's the matter? Takang tanong niya sa dalaga pero napailing ito. May lumalabas, naiilang na sagot nito sa kanya kaya kapangiti siya. Locke knows exactly what she's talking about. It was his sperm. Normal. I'm inside you, sagot naman niya rito na ikinapulan ng mga pisngi nito. Baka lang mabasa ang PWET ko. Napangiti siya. It will not. You're wearing black anyway. Tumanggaw na lang ito sa kabinuksan ang pinto ng sasakyan, baba na ako, iwas na iwas itong mapatitig sa mga mata niya dahil alam niyang nahihiya ito. Ngayon pa ba na umiibabaw na ito kahit sa loob ng kotse? Ramdam niya ang pagkakaparehas nila ni Hart ng interes pagdating sa S**X. Siya ay eksperto at ito naman ay baguhan. Para silang pinagtagpo talaga, para siya ang magparanas dito ng lahat. Ingat, sagot niya at hindi niya nagawang ialis ang mga mata sa maganda nitong mukha. Salamat, sir. Hindi si Hart ang pinakamaganda sa mga babaeng binili niyang kabit pero may kakaibang karisma ito na hindi niya matanggihan. And the way she behaves seems so natural. Ang isa pang nagustuhan niya rito ay ang pagiging aktibo nito kapag nagtatalik sila. She's naive and was a virgin but she's so passionate when it comes to S**X. Buhay na buhay ito. Mas lalo siyang nolly-libugan kapag ganun ito sa harap niya. It makes him feel that he's the man. At ito lang ang nagpakatoto na humingi ng extension dahil kailangan ng pera. Above all the things he discovered, it's her love for her family that makes him see how special she is. Kahit na naghihirap ito na sobra ay ginagawa ang lahat para sa pamilya. Ramdam niya dahil ganun din siya. Lumaki siya na walang mga magulang at nasa lola lang siya. Kahit na mag-isa si Carmen sa pagpapalaki sa kanya, hindi naman niya naramdaman na kulang siya, kaya lang, pakiramdam niya ay kulang ang buhay niya dahil tumatanda siya na hindi man lang naranasan kung paano magkaroon ng mga magulang sa tabi niya. When his mother chose to live with another man and left him, he felt that a big part of him died but he respected it. Papausad na sana ang sasakyan niya nang mapansin niyang nakikipag-usap pa ang isa sa mga gwardya ng hypermarket kay Hart kaya hindi niya nagawang apakan ang silinyador ng sasakyan. He was eyeing his mistress because the guard seemed so very pleased while staring at her. Lalaki siya. Alam niya. Tumingin siya sa side mirror at nakita na nakabuntot pa rin ang mga tauhan sa kanya. Matapat naman ang mga bodyguards niya. Kahit na anong makita ng mga iyon ay tahimik lang at walang nakakalabas na kung anuman. Basta ang bilin niya ay huwag lalapit kapag may kasama siyang babae. Ayaw din niya na babastusin ng mga iyon ang babae niya. Muli niyang ibinalik ang mga mata sa dalaga na naroon pa rin. The guard seemed to have a small talk with her private property. He smirked when the guy handed a phone to her. Subukan lang ni Hart na tanggapin iyon, ididispatcha niya kaagad. Alam niya na number ang hinihingi ng gwardya pero umiling si Hart at umalis sa harap nun. Nakahabol pa ng tingin ang gwardya nang maglakad iyon papaalis tapos ay tumingin sa sasakyan niya. That's when he drives away. Mabuti na lang at hindi tinanggap ni Hart ang cellphone. It made him feel so pleased. Nag-uumpisa na siyang magmaneho nang makita niya na tunatawag sa smartphone ang bayanan niyang babae, si Elisa. Sinagot naman niya yon kaagad, kahit nagalit siya kay Diana. Mommy, aniya sa may edad na babae. Locks. Nagpapanik na boses nun sa kabilang linya ang rumahistro sa tainga niya, Locks, hindi ko makontak si Yana. Ang daddy niya, inatake sa puso. Humagulal iyon at siya naman ay nakaramdam kaagad ng pagkabalisa. Mommy, don't panic. Nasaan ka? Nasa ospital na. Nandito sa street. Looks, iyak pa ng babae. I'll check on her. Pupunta kami. Kumusta si dad? Nasa loob pa ng emergency, Locks. Di ko kaya. I can't afford to see him dying. Ano yun na halos hindi na niya maintindihan dahil umiiyak na sobra si Elisa. He will not die. I'll hang up now. Pupuntahan ko si Diana, Mommy. The call ended. Binilisan niya ang pagmamaneho papunta sa accounting firm. Ilang minuto lang naman ang layo nun mula sa hypermart kaya mabilis siyang nakarating sa opisina ng asawa. Agad na bumaba si Locke sa sasakyan at nagmamadaling pumasok. Good afternoon, sir. Bati ni Franco nang makapasok siya, wala po si ma'am. Nabitin sa ere ang paglalakad niya at tiningnan kaagad ang lalaki. Uminit kaagad ang ulo niya. At saang impyerno na naman siya pumunta. Galit na tanong niya kaya napatingin sa kanya ang mga empleyado ng misis niya. Sabi sir, ihahatid yung mga proposals kay Mr. Mariano. Napaawang ang labi niya tapos ay napapamewang siya kapag kwan. Okay.
He glanced at his wristwatch and licked his bottom lip. Anong oras umalis? Mga 2 oras na po, sir. Baka po inabot na ng lunch. Darn. Mura niya sabay sipa niya sa isang bakanteng upuan. Napatili ang ilan sa mga accountants na naroon nang makarating sa malayo ang silya at tumama sa pader, saka bumaliktad. Her darn father is dying. Single niya pero bumukas ang pintuan at naroon na ang magaling niyang asawa. What happened to dad? Gamay hit sa mukha nito ang pag-aalala pero ewan ba ni Lux kung bakit parang hindi siya naniniwala roon. Asked Mariano, perhaps he knows, mapang-uyam na sagot niya rito. Darn you, Lux. Sagutin mo ako ng maayos at wag mong idaan sa selos. Naghatid ako ng proposals. F*** K those proposals, too. He yelled and pointed at her, yan mga hayop na proposals mo ang istorbo sa lahat. Mamamatay na ang tatay mo, mas inuna mo pa ang paghatid ng IHODPUTANG proposals mo sa loob ng 2 oras. He smirked and shook his head. Anong klaseng proposal ang ginawa mo, Diana? Mapang insultong tanong niya pero dama po sa pisngi niya ang malakas masampal. Don't dare accuse me of something I do not do, banta nito, maluha-luha ang mga mata. Talaga ba? His jaws just moved. Pinabukol niya ang isang pisngi gamit ang dila niya pero walang nagbago sa nararamdaman niya. I certainly hope that work will save the life of your father. Nasa street. Looks ang ama mo, inatake sa puso. Your mother was calling you but you weren't answering, mahinahon pero napakatabang na sabi niya rito. Agad nitong kinalkal ang bag at tiningnan ang smartphone. Bigla itong umiyak nang makita sigurong napakaraming missed calls doon. Sinarili niya ang pag-iling. Kahit na bilyon pa ang magawang pera ni Diana sa tour business ni Enrico Mariano, hindi nun kayang iligtas ang iisang buhay ng bayanan niyang lalaki. Kaisa-isang anak si Diana, at ito lang ang inaasahan ng ina nitong magiging karamay pero parang wala itong pakialam sa lahat ng bagay. Baka nga mas may pakialam pa ito kay Enrico kaysa sa kanilang lahat. Busy ako. I can't go with you, he said. I hope he gets better, para naman magkaroon ka ng panahon na ipakita na mahalaga sila dahil hindi mo na maibabalik ang panahon kapag wala na sila. Napatanga ito sa kanya pero naglakad siya para tuluyan itong nilayasan. Nakakatamad na ang asawa niyang damayan. Magaling lang ito sa kanya kapag may kailangan. Ngayon, talagang titiisin niya ito. Call Enrico. Total naman parati kang available para sa kanya. Perhaps he could do the same thing for you. Pupunta siya sa ospital pero hindi ito kasama. Mag-isa siya roon na pupunta at ang lola niya ang isasama niya. Yun ang gustong palabasin ni Diana sa kanya, na matatag yun at malakas, na hindi siya kailangan, kaya yun ang ibibigay niya. Kahit nagaano pa niya iyon kamahal, kaya rin niyang tiisin kapag sukol na siya, lalo na at nakikita niya ang kawalang pagpapahalaga nun sa mga tao sa paligid. Malayong malayo ang ugali nito sa isang pobreng waitress na nakilala niya, na kayang papagsabayin ang hirap ng trabaho at buhay, at pagmamahal sa pamilya. Hindi niya alam kung bakit may comparison siya pero ramdam niya ang paghanga sa pagkatao ni Hart. Her name suits her well. She has a heart for everybody. She has a heart for everything. Lux. Sigaw ni Diana sa pangalan niya at hindi niya inasahan yon. Napatigil si Lux sa may pintuan ng sasakyan niya pero hindi siya lumingon. He was already holding the handle and ready to open the door and leave. Alam niyang nasa may pinto ng firm ang misis niya at umiiyak. Alam niya na gusto nito ng kasama sa ospital at siya lang ang pwede nitong tawagin, wala nang iba pa. Ang tanong niya sa sarili niya ay sasamahan ba niya ito, now that he feels that she already needs him to be beside her. Chapter 25 Hart. Hart kept on glancing at the digital clock. Nakahanda na siya papunta sa trabaho pero wala pang Lux na dumarating sa kondo. Nagpatuloy siya sa pagsisintes ng sapatos at saka siya tumayo. Ang sabi ni Lux kanina sa kanya ay pupuntahan siya at maghahatid sa kanya ng pera. Nag-aalala siyang baka nagiba ang isip nun pero parang mas nag-aalala siya na baka kung napaano yun sa kalsada, o kaya ay kasama ang asawa kaya hindi siya magawang puntahan. Bigla siyang nakaramdam ng selos kaya napabusangot siya. Daig pa niya ang nanamlay na sobra pero kinuha pa rin niya ang cellphone at nag-compose ng message para kay Lux. Hart, sir, pupunta pa po kayo. Papunta na po ako sa trabaho. Nag-type rin siya para sa nanay niya. Hart, Nay, pasok na ako sa trabaho. Pagkasend niya noon ay ipinasok na rin niya ang aparato sa bag, sa kanya isinukbit ang backpack. She's ready to go yet she sighed. Parang tinatimad na siya kaagad, wala pa man lang nauumpisahan. She walked lazily toward the door. Binuksan niya yun at saka siya lumabas pero bumukas din ang main door at pumasok doon ang lalaking kanina pa niya hinihintay. Parang tumalon ang puso niya nang magkatitigan sila. Sir Deluxe, aniya at itinago ang ngiti niya. I didn't forget the money, anito kaya nakurap siya at yumuko ng kaunti. Tumanggaw na lang ang dalaga kahit napakiramdam niya ay mas interesado na siyang makita ito. Sinalubong niya ito habang kinakalkal niya ang bag para kunin ang wallet niya. Ibabalik na niya rito ang card at ibibigay niya ang resibo sa pinamili niyang prutas kanina. Yes sir, napatigil siya nang bigla nitong ipulupot ang isang braso sa baywang niya saka siya kinabig. Hart's words were locked up inside her mouth when Lux kissed her. Napahawak siya kaagad sa braso nito at hindi siya nakatugon. I'm with mama.
I just dropped by to hand the money to you, anito nang pakawalan siya. Tumanggo siya at naitago ang mga labi. Ibinigay niya rito ang card at resibo sa ATM machine, kasama ang resibo mag-hypermart. Locks chuckled when he looked at it, what for? Transparency, sir, aniya na nakangiti rito kaya nilang ito. Hindi naman ako maghihirap sa 1,000 kupit mo. Hindi ako nagupit no. Agaran niyang sagot na nagpatawa rito. Natatawa rin siya pero napatigil din nang mapansin niya ang tiim ng titig nito sa kanya. 5 minutes, anito at kahit na inosente siya ay nakuha na niya ang ibig nitong sabihin. Tumanggo siya rito. Hinalikan siya ulit ni Locks at pagkatapos ay isinandal siya sa pader. Diyos ko. Napapikit siya nang tumama ang likod niya sa malamig na simento. Sunod niyang naramdaman ay ang pagpasok ng mga kamay ni Locks sa ilalim ng uniform niya. He pulled down her safety shorts and her undies. Nagmulat siya ng mga mata at napalunok nang tingnan niya ito. He stood up then and unbuckled his belt. Pagkatapos noon ay ibinaba nito ang pantalon hanggang sa may tuhod nito. Walang pagtutol si Hart nang iangat nito ang isa niyang hita. Nagtangka siyang hawakan nito pero pinigil niya. Go on, hold me, anito kaya agad siyang napahawak sa mga balikat nito. Hart threw her head backwards when she felt him gliding his D***K against her. Bumaon ang mga daliri niya sa balikat nito nang maramdaman niya ang pagpasok nito sa loob niya. Diyos ko. Halos tumirik ang mga mata ni Hart nang magumpisa itong gumalaw. Bakit ganon ang nararamdaman niya? Bakit gustong-gusto na niya at parang may lalabas na kaagad sa kanya? No text mates, no chat mates, no suitors as long as I'm here, anito at sunod-sunod ang naging pagtango niya. Mabagal ang mga pag-ulos nito pero napailing na siya. May tinatamaan ito sa loob niya na, dahilan para mapadali ang pag-abot niya sa sukdulan. She shook her head and held him tightly. Napaungol siya nang magkagulo ang loob ng puso niya at may bumuhos ng likido sa kanya. F***K, you miss my D***K. You came too fast, baby, bulong nito kasunod ang paghanggos. Napamulat siya at nagkatitigan sila. Ilang beses nitong isinagad ang sarili, baon na baon ang daliri sa hita niya, tapos ay umungol ito na parang nasasarapan. Parehas silang humahanggos nang lumipas iyon. Hamupa ang tensyon sa pagitan nilang dalawa pero pawis na pawis siya. Hindi kita may hahatid, anito pero tumanggo lang siya. Hindi mo naman obligasyon yon, sagot niya pero parang sinampal niya ang sarili niya. Hinugot nito ang ahem sa kanya at kitang-kita niyang buhay na buhay pa rin yon. Kinuha niya ang panyo sa loob ng bag niya at ibinigay niya rito. Isinuot niya ulit ang kanyang panty at magpapalit na lang siya. Hindi pa naman siya malilate. Yung pera, baka makalimutan mo, anito sa kanya at inilabi ang sober sa ibabaw ng center table. Salamat, sagot naman ng dalaga sa kanya kinuha rito ang panyo. I'm going. She nodded at him and kept on watching him while he was zipping his fly, fixing himself. Ingat, sir, mahinang sabi niya rito at tumingin ito sa kanya sa kanagpunas ng pawis sa noo, gamit likod ng kamay nito. Locks, it's Locks. Ingat ka rin, Hart, he told her with a serious aura. She lightly smiled and nodded, mimicking his nickname in her mind. Tumalikod ito at matikas na naglakad papunta sa pintuan, habang siya ay nakatingin lang. Nang lumapat iyon sa hamba ay sa kanya dinampot ang sobra at tiningnan ang loob nun. 4 na bundles ang nakita niya at ang isa ay medyo manipis kaysa sa 3. Hinugot niya ang isa at may nakalagay doon na 100. 350,000 para sa pangangailangan nila, kapalit ang katawan niya. Katawan lang ba, Hart? Tanong niya sa sarili. She felt pain inside her. She didn't know where it came from but it made her feel sad. Ang sumagi kaagad sa isip niya ay walang patutunguhan ang kung ano man na damdamin meron siya ngayon. Nasaan ang sinasabi niyang hindi siya mag-i-invest ng feelings, na purong trabaho lang ang lahat. Habang pinakikitaan siya ng kabaitan ni Locks, may kung ano sa loob niya ang lumalago. At tingin niya naman ay tuluyan nung iiwan ang asawa para sa tulad niya. Natatawa siya sa sarili niya. Masyado siyang ambisyosa sa pakiramdam niya. Money and S**X, those are the things that connect them. Other than that, it's her stupid admiration for him. Wala yung magandang may dudulot sa kanya pero paano niya pipigilan ang sarili kung sa bawat araw ay nagkikita sila at ginagawa ang mga bagay na gawain lang ng mga totoong mag-asawa. She's a dirty W***. Walang isang tulad ni Locks ang seseryoso sa tulad niyang nagpapabayad para sa S**X. Malala pa ay isipin nun na sa kahit kaninong lalaki ay papatol siya para sa pera. Pagkalinas ni Hart sa sarili at matapos magpalit ng underwear ay tumuloy na rin siya sa paglabas, para pumasok. Itinago niya ang pera sa isang vault. Nakita niya iyon noong isang araw pa, nasa loob ng medicine cabinet sa banyo ng master's bedroom. Dahil wala naman siyang sasakyan ay sa lobby siya bumaba at lumabas doon. Nakangiti sa kanya ang isang lalaking may dalang susi pero hindi niya mantandaan ang pangalan nun. Iyon ang lalaking tumabi sa kanya sa kainan noong karadating pa lang niya sa kondominium. Hi. Going to work? Tanong ng lalaki sa kanya kaya tumanggo siya. Diretso siya sa paglalakad papunta sa labasan pero pumihit ang lalaki at sinabayan siya. Nilalaro-laro nito ang susi sa kamay. Saan ka nagtatrabaho, Hart? Anito pa. Nagtaka pa siya at naitandaan nito ang pangalan niya.
Sa restaurant po, sir. Sa Macho Cafe and Restaurant po. Oh, really? Makabisita nga sa exclusive restaurant na yon. Mahirap lang kasi ako kaya di pa ako doon nakakapunta, anito sa kanya pero napangiti lang siya. Imposible yon. Wala sa itsura nito ang pagiging mahirap. Hatid na kita, alok nito sa kanya nang tumigil siya sa tabing kalsada para mag-abang ng taxi, delikado, gabi na. Sanay na po ako, sir. Walang sanay sa bigla ang masamang pwedeng gawin sa'yo ng driver. Nauuso ang hold-up, rape. You can trust me, heart. Anito at medyo decent naman ang alok pero hindi niya kayang magtiwala rito. She doesn't know this man and no matter how good looking he is and decent, she can't take a risk. Hindi ito tulad ni Van Rose na matagal na niyang kilala. Kung si Franco nga na araw-araw niyang nakikita, hindi siya sumasabay kapag dalano ng kotse ng firm, ito pa ba kaya na ni pangalan ay limot siya. Salamat po sir pero magta-taxi na lang po ako, aniya. Are you afraid? Nakangiti nitong tanong pero hindi siya umimik. Ayaw naman niyang makabastos kung sasabihin niyang oo. Ayaw niya rin magmukhang makapal at asyumera, na pagtatangkaan siya nito. I'll visit you every night. Baka sakaling magtiwala ka. May asawa na po kayo, sir, prank kanyang sabi rito pero ewan niya at parang napabuntong hininga ito. Diyos ko. Puro na lang ba ang kapalaran niyang makilala kung hindi mayabang na babero ay may mga asawang babero. Tumigil sa harapan niya ang isang sasakyan kaya napaawang ang labi niya. Mula sa likod ay bumaba ang bintana ng pintuan at nakita niya ang nakangiting mukha ni Seniora Carmen. Come on, heart. Sumabay ka na sa amin, hiha. Dadaan kami doon papunta sa street. Lux. Street. Lux ka ba? Dadaan din ako doon, sa akin ka na sumabay, naman ng lalaki sa tabi niya. Bumaba ang bintana ng driver's side at mukha ni Lux ang tumambad sa kanila. There's no chance she'll go with you. Hop in now, heart, seryosong sabi ni Lux kaya napalunok siya. Boss ko po sila, ani na lang ng dalaga sa lalaki para huwag na iyon magtaka pa. I see, naman nun sa kanya, dadaan na lang ako doon. Sakay na, hiha. Alok ulit sa kanya ni Carmen, dito ka na. Binilisan niya ang kilos nang bumukas ang pintuan sa may matanda, at napansin niyang medyo masungit ang tingin nito sa lalaking kausap niya kanina. Hindi niya alam pero may pakiramdam siyang magkakakilala ang mga ito.